Organisasyong panlipunan, barangay at sultanato, mga uring panlipunan. Pamahalaang barangay, tawag sa pamayanang pamahalaan ng ating mga ninuno. Barangay, hango sa salitang balangay, isang uri ng sasakyang pandagat na ginagamit noon. Ito naman ang mga katangian ng isang barangay. Dapat ay may pinuno at may mga tagasunod. At ang barangay ay isang munting kaharian na pinamumunuan ng mga dato, raha, gat o lakan. At binubuo ito ng mula 30 hanggang 100 na mag-anak. Nagsasarili at malaya ang bawat barangay bagamat nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Mga makapangyarihang pinuno. Ang una ay ang dato. Pinuno ng isang barangay. Lakan, pangunahing dato na namumuno sa alsyana o samahan ng mga barangay. At raha. Ang raha ay pinuno ng karadyaan at namumuno rin sa hukbong militar. Narito naman ang mga kapangyarihan ng dato. Ang una ay tagapangasiwa. Pangalawa ay tagagawa ng mga kautusan at batas. Ang pangatlo ay tagahatol at ang pang-apat ay pinuno ng mga mandirigma. Ang sumusunod ay ang tungkulin ng isang dato. Ang una ay panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa kanyang pamayanan. Pangalawa ay pagtanggol ang mga nasasakupan. Pangatlo ay pangalagaan ang bawat pamayanan. At ang pang-apat ay magbigay ng payo sa mga humihingi nito. At ang panglima ay mamuno ng makatarungan at naayon sa matatandang kaugalian at mga batas. Ang pamahalaang sultanato. Sultanato, tawag sa pamahalaang ipinakilala ng Muslim. May sistemang sentralisado na binubuo ng 10 hanggang 12 nayon at ang mga kasapi ay maaring walang relasyon sa isa't isa. At ito naman ang mga kasaysayan ng sultanato. Ang una ay si Sayyid Abu Bakr. Siya ang nagtatag ng unang sultanato sa Sulu noong 1450. At ang pangalawa naman ay si Sharif Muhammad Kabungsuan. Siya rin ang nagtatag ng sultanato sa Maguindanao noong 1475. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang sultan. Ang sultan ay ang tawag sa pinuno ng sultanato. At ang sultan din ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa buong sultanato. Ito rin ang mga tungkulin ng isang sultan. Ang una ay pangalagaan ang pananampalataya ng Islam. Pangalawa ay mapanatili ang kaugaliang Muslim sa kanyang nasasakupan. At pangatlo ay nasa ilalim din ang kanyang kapangyarihan ang mga nasasakupang dato. Mga katulong ng sultan. Ang una ay Ruma Bitsara. Malaki ang ginagampanan ng isang Ruma Bitsara dahil ang isang Ruma Bitsara ang mga tagapayo ng sultan na tumutulong sa kanyang pamamahala at binubuo rin ng mga maimpluwensyang dato sa sultanato. At ang Ruma Bitsara rin ang nagpapasya sa mga bagay na may kinalaman sa batas, pangangalakal, pananalapi at pananampalataya. Ito naman ang iba pang katulong ng sultan. Ang una ay ang Raha Munda. Sila naman ang mga tagapagmana ng sultan. Pangalawa ay Dayang. Siya naman ang asawa ng sultan. At ang pangatlo ay ang Wazir. Sila ang pinunong ministro. Ang pang-apat ay ang Datu Ladja Laut. Sila ang ministro ng pandagat. Ang panglima ay ang Datu Mahara Ladja. Sila naman ang ministro ng adwana. Ang pang-anim ay ang Kali. Sila naman ang hukom na itinuturing na pinakabihasa sa Quran at Sharia o batas ng mga Muslim. Ito rin ang mga antas ng katayuan sa lipunan. Gat o lakan, tawag sa mga kalalakihan. Dayang-dayang ay tawag sa mga kababaihan. Panginoon, nagmamay-ari ng maraming bahay, bangka at alipin. Poon, tawag sa mga ninuno. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang Maharlika. Ang Maharlika ay ang ikalawa at pinakagitnang antas ng katayuan sa lipunan. Kinabibilangan ng karaniwang tao na bumubuo sa barangay. Mahadika naman ang tawag sa mga pamayanang Tagalog, Timawa o Timagwa sa ibang bahagi ng bansa katulad ng Bisaya at Ilocano. Narito naman ang mga katangian ng isang Maharlika. Dapat ay pinanganak na malaya. Pangalawa ay may tungkulin na samahan ang dato sa pakikidigma, paglalakbay, paggawa ng bahay at pagsasaka. Sila rin ay hindi nagbabayad ng buwis at may karapatang mamili ng kanilang hanap buhay.
at may karapatan din silang mamili ng dato ng kanilang sasamahan. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang alipin. Ang alipin ay kabilang sa pinakamababang pangkat sa lipunan. Tinatawag din ang alipin na kasama o alaga. Noon naman ay nagiging alipin ka kapag una ay ipinanganak ka ng mga magulang mo na alipin din. Ang pangalawa ay nabihag ka sa digmaan. Ang pangatlo ay ipinambayad ka sa utang at ang pang-apat ay nabili at naparusahan ka sa iyong nagawang kasalanan. At mayroon ding dalawang uri ng alipin. Ang una ay ang aliping namamahay at ang pangalawa ay ang aliping sagog-gilid. At ang una nating tatalakayin ay ang aliping namamahay. Ang aliping namamahay ay nakakataas sa aliping sagog-gilid. Sila rin ay may karapatang pumili ng kanyang mapapangasawa at sila ay hindi maaaring ipagbili ng kanilang amo. Maaari rin silang manirahan sa sarili nilang bahay at maaari rin silang magkaroon ng kanilang mga ari-arian maliban sa lupang kinatitirikan ng kanyang bahay. Binabayaran rin ang kanyang paglilingkod. At ang pangalawa naman ay ang aliping sagog-gilid. Sila naman ang pinakamababang antas sa lipunan. Sila ay hindi malaya, walang sariling tirahan at walang pag-aari. Maaari rin silang ipagbili ng kanyang amo at nakatira rin sila sa tahanan ng kanyang amo. Naglilingkod sila ng walang bayad at hindi sila maaari mag-asawa ng walang pahintulot ng kanyang amo. Mga sinaunang lipunang so kabuhayan at kalakalan, mga kagamitan, konsepto ng pamamay-ari ng lupa. So malaki ang ginampanan ng lupa, tubig at mga likas na yaman sa pag-unlad ng mga pamayanan noon. So dahil mainam na lokasyon ng ating bansa na napalibutan ng tubig, marami rin ang mga yamang nakukuha. So una ay ang kalakalan. So kalakalan ay ang tawag sa pagpalitan ng mga kagamitan at iba pang pagkukunang yaman. So kadalasan, tinatanim ang mga palay sa mga kapatagan may sapat na irigasyon katulad ng mga lupain sa Luzon at Mindanao. So pangalawa ay ang kaingin. So ang kaingin ang pagsunog at paglilinis ng kabundukan upang mapagtaniman ng palay at iba pang ani katulad ng kamote, gabi, at saging at ang gulay. So pangatlo ay ang uma. So ang uma ay ang tawag sa palayan sa Visayas. So ang uma is kanang nagkuan sila. Ang uma is kanang kumukuha sila ng palay sa kanilang tanim doon sa may palayan. So ang payo is ang hagdan-hagdan palayan. Sa Cordillera, sa Hilagang Luzon, napagyamanan ng mga sinaunang Pilipino ang pagtatanim gamit ang payo o mga hagdang palayan, katulad ng nasa picture. So, sa mga isla ng Visayas at Sulu, naging katuwang ang mga karagatan upang malinang ang agrikultura batay sa pangingisda. So, sa pag-unlad ng agrikultura, umusbong na rin ang iba pang paraan ng ikabubuhay ng ating mga ninuno. So, sinasalamin din ng mga paghahabi ang pagkamalikhain ng mga sinaunang pamayanan. Sa Ifugao at Cordillera, ang mga tapis at alampay ay kadalasan kinukulayan muna bago gawing tela. Ang tapis at ang alampay ay ginagawa nilang tela upang kanilang ibenta at ito ang kanilang ginawang hanap buhay. So meron din silang ginawang mga tibuli. Ang mga tibuli naman ay Timog Cotabato ay kilala sa paghahabi ng tinala. Dito tayo sa kabuhayan at kalakalan. So mga pinagkukunang yaman at hanap buhay. So ang una ay ang paggawa ng palayok at paghahabi. So natutunan ng mga sinaunang Pilipino na gumawa ng mga palayok na ginagamit pang luto at lagayan ng mga pagkain at ng lagayan ng tubig. So ang mga produkto na sa hanap buhay ng ating mga ninuno ay siyang kinakalakal nila sa mga dayuhang nagtutungo sa Pilipinas. Ipinapalit nila ang mga ito sa porselanang ceramic o seda at iba pang mga bagay na hindi nakikita o nagagawa sa Pilipinas.
So, pangalawa ay ang pagtutruso at pangangaso. So, ang pinagkukunang yaman o hanap buhay ng mga nakatira malapit sa kabundukan. So, ito ay ang pagtutroso ng mga tao. Kundi yung nakatira sa malapit sa kabundukan ay nagtutroso sila upang gumawa ng isang bangka. At ang pangangaso. Ito ay humuhuli sila ng mga hayop upang kanilang kainin o ang iba ay ebenta. So, natutunan ng mga sinaunang Pilipino na gumawa ng mga bangka gamit ang troso. So, pangatlo ay ang pangingisda at paninisid. So, ang pinagkukunang yaman o hanap buhay ng mga nakatira malapit sa katubigan. So, ito ay nakatira sa dagat o kaya sa ilog. Ito ay ang mga ating mga ninuno ay yung nakatira sa malapit sa dagat ay nangingisda sila upang kanilang kainin o ebenta. So, natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang pakinabangan ang mga katubigan. Sakop nila gamit ang mga sibat, lambat, pana at iba pang panghuli ng mga isda. So, magaling sa paninisid ng perlas ang mga sinaunang Pilipino. Ginagamit nila itong mga palamuti sa kanilang mga katawan. So, ang iba ay kanilang binebenta sa mga dayuhan. So, next ay ang pagsasaka. So, ang pagsasaka, ang pinagkukunang yaman o hanap buhay ng mga nakatira malapit sa burol, kapatagan, lambak, at kabundukan. So, ito sila ay nagtatanim ng mga pagkain katulad ng palay, gulay, o ang iba't iba pang mga dapat tanamin, katulad ng prutas. So, natutunan ng mga sinaunang Pilipino na linangin ang mga lupaing sakop nila gamit ang mga matutulis na sanga ng mga kahoy. So, ito ay ginagawa nilang pangtusok ng lupa upang magtanim ng mga gulay o prutas upang kanilang kainin. So, dito tayo sa konsepto sa pagmamay-ari ng lupa. So, sistema sa pagmamay-ari ng lupa ay naisasaayos ang sistema sa pamamay-ari ng lupa noong nagkaroon ng barangay. So, ang pinuno ng lugar ang naghahati-hati sa mga lupain para sa kaniyang nasasakupan. So, bunsod nito, ang mga mamamayan ay inatasan na magbayad din ng karapatang buwis para sa kanilang barangay. So, ang buwis ay nagsisilbing pundo ng kanilang barangay para sa mga kailangan nito. So ang yung pinuno nila ay kumukuha ng mga buwis sa nakatira sa kanyang nasasakupan upang yung nakuha niyang buwis sa mga tao ay yun ang gagawa nilang pundo upang kanilang gamitin kung meron silang kailangang bilhin. So, dito tayo sa mga paraan sa pamay-ari ng lupa. So, may ituturing na pagmamay-ari ng isang mamamayan ang lupain kung ito ay kaniyang pinaunlad at linang. So, at maaari niya itong ipamana sa kanyang mga kamaanak pagdating ng panahon. So, ang pagmamay-ari ng lupa ng mga sinaunang Pilipino ay hindi katulad ng pamay-ari ng lupa sa kasalukuyan. So, kung ngayon ay kailangan mo ng pera upang makabili ka at makaroon ka ng sariling lupa. So, noon ay kailangan mo lamang, ngayon, kailangan pa ng pera. Pero, ba't noon ay kailangan mo lamang itong linisin upang maging pamamay-ari mo na ito. Kung sa isang tao ang nagpaunlad o luminang sa lupain ito, kabilang na ang paglilinis dito, ay may ituring na sa kanya na ang lupain. So, kung masipag kang tao, tiyak na marami at may sarili kang mga lupain.
So, pupunta tayo dito sa komunal. So, o kolektibo ang pagmamay-ari ng mga lupain noon. So, ibig sabihin, maaari itong gamitin ng lahat ng tao sa pamayanan at ang mga bunga nito ay pinaghahatiin din ng lahat. So, naniniwala na ng lahat sa kahalagahan ng pagpananatili ng kaayusan nito at pag-aalaga sa kalikasan. Dahil sa mga lahat ng miyembro ng barangay ay nakikinabang dito. So, dito, ang komunal ay hindi lang pwede para lang sa isang pamilya ito, kundi para sa lahat ng tao. Kung hindi lang ikaw mismo ang makikinabang sa isang lupain, kundi lahat ng nakatira kung saan merong tawag ng yung tinatawag ng barangay. So, lahat ng membro ng isang lupain ay lahat ay makikinabang, hindi lang ang isang pamilya. So, dito, katulad ng sinabi ko, nung sa sistema ng pagmay-ari ng lupa, ay nagkaroon sila ng barangay ang pinuno ng lugar. So, nagkaroon sila ng pinuno na sa isang lugar kung saan siya ay maghahati-hati ng mga lupain para sa kanyang nasasakupan. Yun lang. Ako nga pala si GRC Bayutas. Mga paniniwala, tradisyon, iba't ibang uri at anyo ng sining at arkitektura ng mga sinaunang Pilipino. Mga paniniwala at tradisyon. Anismo ang isang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Ito ay pagsasamba sa kalikasan. Sumasamba ang mga sinaunang Pilipino sa kalikasan, katulad ng mga bato, halaman at iba pa. Anito ang tawag ng mga sinaunang espiritu ng mga ninuno. Ito rin ay naniniwala sinasamba ng mga sinaunang Pilipino ang anito. Tradisyon sa bahay. May sinusunod na disenyo o tradisyon sa pagtatayo ng bahay ng mga sinaunang Pilipino. Ang mga sinaunang Pilipino ay halos ang kanilang bahay ay mga kubo at may matataas na haligi sa ibaba. Sinaunang sining at arkitektura. Pagtatato. Kilala ang mga Pilipino noon sa pagtatato o batok. Ito ay tradisyonal na nilalagay sa katawan, karaniwan sa mga lalaki upang ipakita ang kanilang katayuan o antas sa kanilang lugar. Hindi lamang sa mga kalalakihan. Nagtatato din ang mga kababaihan. Ang pagtatato ng mga kababaihan ay sumisimbolo sa kagandahan at sa lalaki naman o sa mga kalalakihan ay katapangan. Arkitektura ng bahay. Ang mga sinaunang Pilipino, ang kanilang paggawa ng bahay, isang bahay kubo. Ito ay gawa sa pawid at kawayan
na sadyang angkop sa mainit na panahon. Ang pawid ay isang Natukoy natin sa nakaraang aralin ang mga kultura, paniniwala, tradisyon, iba't ibang uri at anyo ng sining at arkitektura. Ngayon naman, ang tatalakayin natin ay mga kagawiang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Simulan natin sa pag-aaral o edukasyon. Nag-aaral ang mga sinaunang Pilipino sa kanilang tahanan at ang kanilang magulang ang kanilang guro. Tinuruan silang bumasa, sumulat, bumilang at manampalataya. Ang mga batang lalaki ay tinuturo ang maging mandirigma, mangangaso, mangingisda at magsasaka, magmina, gumawa ng sasakyang pangdagat at maging platero. Ang mga batang babae naman ay tinuturo ang magluto, manahi, maghabi at maghayupan. Ang malawak na kaalaman ng mga unang Pilipino ay hango sa edukasyong di formal. Baybayin ang sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino noong panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Ang pagbabasa ay mula sa itaas, pakaliwa, pakanan. Gumagamit ng matulis na bagay bilang panulat ang mga Pilipino noon. Ang sulatan nila ay balat ng puno o kahoy. Naiiba rin ang mga Pilipino pagdating sa panliligaw. Ang kanilang mga paraan ay paghaharana, pag-iigib ng tubig, pagsisibak ng kahoy at marami pang iba. Ang paghaharana o serenata ay ang awit o tugtugin na isinasagawa isang gabi mula sa labas ng tahanan ng taong pinararangalan o nililigawan. Karaniwan itong ginagampanan ng isang lalaking manliligaw sa may ibaba ng bintana ng bahay ng kanyang babaeng nililigawan. Ultimo, pag-iigib ng tubig at pagsisibak ng kahoy ay bahagi rin ng panliligaw noon. Kumbaga, todo effort silang magsilbi sa pamilya ng dalaga para ipakita sa magulang ng babae na karapat-dapat sila maging nobyo ng kanilang anak. Sinaunang kasalan ng mga Pilipino. Tradisyonal na sa kasalang Pilipino ay nagsisimula sa pamamanhikan, kung saan ang pamilya ng lalaki ay pupunta sa pamilya ng babae upang ipahayag ang intensyon ng lalaki na magpapakasal sa babae. Sa pagkakataong iyon, pinag-uusapan at pinagkakasunduan ang mga detalye na magaganap na kasalan. Mahusay na pinagpaplanuhan na magkabilang panig kung kailan at saan gaganapin ang kasal at mga hangganan ng mga gastusin ng bawat pamilya. Sa panahon din ng pamamanhikan, ang pagbibigay ng lalaki ng dote o bigay kaya para sa pamilya ng babae. Ang dote ay maaaring lupa, kalabaw, kabayo, mahalagang bagay o di kaya naman ay salapi. Bisperas ng kasalan. Ang bisperas ng kasalan ay huling araw at gabi bago ang kaganapan. Ito ang pinakaabalang araw sapagkat sa araw na iyon, inihahanda ang mga pagkain at kagamitan para sa kasal. Nagtutulungan ang dalawang panig sa lahat ng gawain upang mapadali ito. Masaya rin ang araw na ito sapagkat habang ginagawa ang mga paghahanda ay nagiinuman, nagsasayawan at nagkakaroon ng mga katuwaan ng pamilya ng lalaki at babae kasama ng mga nagsisitulong sa paghahanda. Araw ng kasalan. Ang pinaghalong lungkot at saya sapagkat hindi maiiwasan ng mga magulang na isipin ang nalalapit na pagkakawalay ng maaga sa anak upang harapin ang masalimuot at walang kasiguraduhang buhay mag-asawa. Masaya rin sila sapagkat nangunguhulugan iyon na napalaki nila na maayos at mabuti ang kanilang mga anak
at ngayon nga ay may kakayahan na silang magtayo ng sariling pamilya. Ugnayan sa pamilya, pagtulong-tulong sa gawaing bahay, pag-aalaga sa mga anak at matatanda, pagkakaroon ng malasakit at respeto sa bawat isa. Ito ay ilan lamang sa magagawiang ugnayan sa pamilya noong sinaunang panlipunang Pilipino. Ang mga ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya bilang isang institusyon sa lipunan.